Amen? Excuse me. Salamat sa Panginoon sa napaganda pong pag-aaral kanina. Lahat po tayo napagpala. Amen. Salamat sa mga magandang awitin, messages. Salamat din sa mga patutunong mga kapatid na bibigyan ng hamon, encouragement. At higit sa lahat, mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon. Sabi nga na maraming bagay na dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Maliit man o malaki, salamatan natin Diyos. Sa oras na ito tayo ay dito muli na ay kakain ng salita ng buhay na bibigay ang Panginoon natin. Ngayon pa lang ay ibig kong pasalamatan ng Diyos dahil hindi sa Kanya, hindi naman makakatayo sa inyong harapan. Kundi dahil sa Kanya, wala naman ipapangarap. Kaya kung ano po yung nilagay sa aking puso, siya po aking papangarap sa oras na yun. Mga kapatid, padalangin niyo ako, aking pagtayo. At sa ating pag-aaralan, umpisa natin dito po sa 1 Timothy. Dito po sa chapter 6, verse 6 hanggang verse 8. 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 8. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin namin tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyan na tayo doon. Pero sandali manalangin. Ang banal na dakila, bigyan ng Panginoon sa lahat. Napurihan ka namin, Panginoon. Napasalamatan sa iyong kadakilaan sa iyong buhay. Sa iyong kahabagahan, pag-ibig, kagandahan loob. Pinagkakalo mo sa iyong mga anak. Biyaya ng kaligtasan. Na ito'y binayaran mo, Panginoon. Ika'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nabuhos ang iyong dugo. Siyang naguhog. Naging paraan na kami ay maligtas mula sa kasalanan. Mahugasan ang aming mga puso. Mga Diyos, sa oras na ito, muli kami ay mag-aaral ng banal na salita. Dalangin namin patnubay ng Espiritu Santo. Sandali namin pag-aaral, gabayan mo kami patnubayan. Mga salita namin maririnig. Itugay po sa aming mga puso at isipan. Pagyamanin namin po sa araw-araw, Panginoon. Pag-ingatan naman, Diyos, na higit pa, Panginoon, na bigyan ka ng kalugaran at kalawalhatian. Magalang kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat tinawag mo kami, Panginoon, sa mas mataas na kalalagayan sa buhay niyo, sa kabanalan naman, Diyos. Kaya ang banal, tulungan mo rin yung alipin na gagamitin, bigyan mo nawa ng karunungan ng gagaling sa iyo. Patuloy na ikaw mangusap, mga siwa, higit sa lahat pa yung dapatin, Panginoon. Kalinisin at pakabadali naman. Namasay sa iyong banal na salita. Ayon sa iyong kalooban naman, Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, na mabusog ang lahat ng mga anak. Mabusog kami, Panginoon. At magpatuloy na magtagumpay sa aming buhay. Higit sa aming buhay spiritual. Sa pangalan pa Jesus. Salamat. Mga kapatid, dating basahin sa Ingles. Sa 1 Timothy 6:6-7 hanggang 8. Sabi nito, but godliness with contentment is great gain.
For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be there with content. Ang pamagat po ng pag-aaral natin, excuse me, the fulfillment of man's creation. Kanina yung kinanta natin mga kapatid ay nakapagpala na. We have so much things to thank for. Marami tayong bagay dapat pagpasalamat sa Panginoon. This is totoo naman. Sapagkat tayo ay hindi lang basta nilalang ng Diyos. Tayo nilalang ng Diyos ng mayroong dakilang hangarin. May dakilang layunin na dapat nating gampanan. Kasi makikita mo lahat ng nilalang ng Diyos dito sa lupa. Ito ay nagpapahiwatig at nakikita mga kapatid ang kanyang, pinapakita yung kanyang kaluwalhatian. Ngunit yung masterpiece ng creation, ang paglikha ay walang mismo ang tao, mga kapatid, dapat makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo ba na maraming layunin sa buhay ng tao? Tawag nila yung different purposes in life. At may tatlo dyan yung material, physical, at sigit sa lahat yung spiritual. Kasi ang Diyos, nilalang ang tao na may dalawang nature o yung kalikasan, yung physical o material at saka spiritual. Ngayon dun sa mga layunin ng tao, meron siyang priority sa kanyang buhay. Amen mga kapatid? At dapat lang na bigyan ng priority yung mga ito. At kung titignan natin, ang unang-unang priority ng tao, siyempre yung kanyang kalusugan, kanyang health. Amen? Kaya gusto natin tayo maging malusog at tayo maging malakas. Mga kapatid, hindi masama yun. Mas gusto nga ng Panginoon yan na magkaroon tayong discipline sa pangatawang physical upang yung katawang ito lalo pang magamit sa Panginoon at mahaba pang humawa pa yung buhay natin, ma-enjoy pa natin yung sa Panginoon. Kaya kailangan natin yung pag-exercise. Amen? Kailangan natin kumain ng hindi basta pagkain, kundi yung mga masasarap na pagkain, yung malulusog, yung healthy foods. Ayan, kailangan din natin ng magpahinga at mga kapatid, mayroong kailangan ng discipline. Yung mga kabataan natin, di ba, nag-exercise. It's a part ng physical conditioning. Pangalawang isang priority rin natin yung mga material na pangailangan. Kaya kailangan din natin ng may pananamit, kailangan din natin ng bahay, kailangan din ng pera, kailangan din natin ng pagkain. Kaya tayo'y nagsisikap din, mga kapatid, na ito rin ay mapagsikapan na ibig sabihin mapunta rin sa atin. So nagiging priority ito ng mga tao. Priority. At isa pang priority yung knowledge. Kaya tayo nag-aaral. Di ba? Sa materially, nag-aaral tayo kaya from elementary, high school hanggang college. At ibig natin na magkaroon na tayo makatapos. Ito maging puhunan natin. Kaya the more knowledge na ma-accumulate natin, ma-achieve. Alam niyo mga kapatid, doon naman yung magiging basihan para tayo makapagtrabaho. Di ba? Amen mga kapatid? Ngayon, kung minsan iniisip natin bakit ang laki ng sweldo ng taong ito. Tulad ng mga lawyers, mga doctors, mga engineers. Halimbawa lang mga kapatid. Bakit malalaki sweldo nila? Kasi ang binabayaran sa kanila, yung kaalaman nila. Yan ang binabayaran mga kapatid. Hindi basta-basta maging doktor, ano? Ilang years yung pag-aaral yan. Ganon din ang lawyer. 9 years ang lawyer, ang doktor ganon din. Pero ang doktor patuloy yun na nag-aaral. Yung mga engineers ganon din. Hindi basta-basta maging inhinero, mga kapatid. Kung may hinay na kasama, first year pa lang, bagsak ka na.
mahirap talaga. Kaya binabayaran mga yung kaalaman. Ngayon, sa ibang trabaho, ganun din eh. Bakit? Yung plumber sa PEA dito sa Canada, mga kapatid, ang mahal ng per ora niyan. Eh kasi kung ikaw magiging plumber, hindi ka marunong, abay, magbabahay yung bahay mo. So, binabayaran mo yung kaalaman nila. Kaya yung education, napakahalaga. Ngayon, kayo yung mga hindi nag-aaral, tamad mag-aral, siyempre mababa lang yung kanilang magiging trabaho. Kaya mga kapatid, salamat dito sa abroad, ano, lalo na rito sa Canada, binibigyan chance mag-aral ang lahat. Kahit mahirap, pwede siya mag-aral dahil ang gobyerno, pwede kang mag-loan, pag-aaralin mo ang sarili mo. So makita maganda yung opportunity dito sa bansang ito. Pero sa bansang Pilipinas, talagang magsikap ka para kang makatapos. Paano kung hirap ang buhay? Eh, mga kapatid, isa sa inaano lang natin example lang mga ito, at ganoon din sa business, di ba? Makita mo bakit mga taong magagaling sa business, yumayaman sila. Kasi meron silang kaalaman. I am talking about legitimate business, hindi yung mga illegal lang. Ngayon ang isang priority rin na ano ng tao, yung kanyang relationship, di ba? Ito yung parte ng relation, which is these are good ones. Tulad ng pamilya, priority mo pamilya mo, di ba? So, binibigyan ng priority relationship. Kaibigan, yung ano rin. Ngayon, sa mga binata dalaga, kung minsan ito priority nila eh. May mga binata dalaga tayo rito. Kaya kung minsan ito ang priority nila na magkaroon ng ah, partner at later on sila ay bubuo ng isang pamilya. Mga kapatid, ito lahat ay napakaganda. Ngunit mayroong isang pinakamataas na priority na ito rin ang napakahalaga sa lahat. Wala ba yung spiritual? Yung patungkol sa spiritual, mga kapatid. Napaka ano rin to sapagkat andito yung it is the greatest na purpose sa buhay ng tao. It's the greatest, it's the highest, and it's the best, mga kapatid. Ito yung pag-aaralan natin dito. Alam niyo ba sa tao rin, meron din yung priority nila, maging mabuti silang tao. Amen? At gumagawa silang mabuti. Kaya kung minsan makita mo, nung isang araw may nababasa ako, nag-donate siya ng 15 million sa charity. Yung isang mayaman. At yung mga nagdo-donate na yon, pinaparangalan. Doon nga sa hospital, nakita kong daming plaque. Nakita kong gaano kalaki yung dinonate mo, malaki rin yung plaque mo. Pag kukonti, maliit lang. Kikita ko kasi yung mga nag-donate para doon sa ginagawang bagong hospital. At nandun lahat yun. Ultimo sa mga benches sa park, may mga pangalan. Yung pala sila nag-donate. So makita mo yan, ano, na this is a part of good works, but sometimes it's a uh, self self-serving. Yan. Magbibigay siya ng honor sa sarili. Amen? Nakita natin doon. Ngayon, dito sa ating binasa, bakit natin ito binasa ito yung binigay ng Panginoon dito sa ating binasa sa ating First Timothy. Sabi ni Pablo mismo, godliness with contentment is great gain. Amen? Sabi niya rito na ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So nakita natin dito, itong bagay na ito, yung kabanalan ng buhay, mga kapatid, ito'y galing sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Ngunit, ang tao na nilikha ng Diyos ay nilikha siya na banal. So may kabanalan na ang tao. Kaya yung pagkalikha kina Adam at saka si Eva, sinilikhang banal. Amen? Dahil ang naglikha banal. Hindi ang Diablo naglikha eh. Kaya ang tao ay banal. Ngunit alam na natin nangyari, nawala yung kabanalan dahil sa kasalanan. So yung priority, mga kapatid, nawala. Kaya majority of the population nandun sa priority na ating nabanggit. Nakasentro ang priority ngayon doon sa health,
Saan? Sa material na bagay, sa education, sa job, sa lahat yun, mga kapatid, relationship. Pero yung patungkol sa spiritual, salamat sa Panginoon, sa mga Kristiyano, ito ay natupad. Kaya sa pag-aaral natin ito, mga kapatid, makikita natin na mayroong contentment na tinutukoy dito. Kaya sabi niya, godliness with contentment. Mayroong, ano sabi sa Tagalog? Kasiyahan. Meron, kasi yung priority dun sa mga nauna, mapay sa'yo lahat yun, hindi ka pa rin kontento. Amen ba tayo dyan, mga kapatid? Oh. Papatunayan natin later on. At dito sinabi pa ni Pablo, great gain. May malaking kapakinabangan. Ngayon, dito napapakita rito, ipapakita natin sa tulong ng Panginoon na yung yung kahalagahan ng godliness. Na ito'y nababatay dito sa salita ng Diyos. Kasi hindi tayo magbabatay sa mga religion o sa ano-anong church. Kasi meron silang interpretation dyan, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, na mayroong spiritual purpose ang Panginoon sa tao. Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao na mayroong katawang physical at mayroong spiritual na buhay. So mayroong purpose ng physical, mayroong purpose din ng spiritual. Ibig ng Panginoon, sa dalawang nature ng taong yon, mapa sa atin yung the best. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon yung poverty sa material, ayaw din niya sa spiritual. Ganon din sa physical, ayaw ng Panginoon nagkakasakit. Hindi naman niya nilikha yung sakit eh. Ayaw din niya magkasakit ka sa spiritual. Ayaw din niya na sa relationship mo, doon ka lang sa tao, dapat magkaroon ka relasyon sa Panginoon. Nakikita niyo, mga kapatid. Ganon din sa kaalaman. Maaaring binigyan tayo ng kapasidad o kapangyarihan ng Diyos na makaalam, magkaroon ng knowledge and wisdom sa material things at sa spiritual. Sa material nga, hindi lahat pwedeng doktor eh. Sabi pa nga ni Rizal, we cannot be doctors. Somebody should tell the soil, sabi niya. Someone. Hindi naman tayo pwede lahat manggagamot. Dapat din may tagapagtanim. Pwede rin iba, engineer o ganyan, di ba? So, pero sa Panginoon, sa spiritual na mga bagay, sa kaalaman at sa karunungan, lahat yan binibigay. Di ba? Napakaganda yon. Ang Panginoon, napakaganda talaga pag sa mga spiritual purpose. Ngayon, mga kapatid, dito natin pinapakita, mga kapatid, dito sa binasa rito na mayroong great gain sa mga spiritual na bagay kaysa material bagay. Mayroong gain din doon. Hindi natin sabihin wala. Ibig sabihin, ang gain doon, material. Pero ang pagkakaiba nila, mayroong limitasyon. Mayroong limitasyon. Tatalakayin natin yan, mga kapatid. Ngayon, ang unang-una, para itong makita natin ito, yung spiritual purpose, kailangan we have to pursue that godliness in life. Dapat yan ang masunod. We have to follow godliness. We have to follow God. Kahit na sinong tao, hindi ka magkakaroon ng spiritual purpose kung hindi mo kasusunod sa Diyos. Ngayon, maraming religion sa salibutang ito, mga kapatid. Maraming religion, maraming church. Ngayon, ano nangyari? Ito ba ay nasusunod? Babasahin natin, ano? Para makita natin. Kung pupunta tayo sa Isaiah, dito po sa chapter 43, verse 7. Isaiah 43, verse 7. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian, yaong aking inaanyunyuan, o yaong aking ginagawa. Basahin natin sa English. Sabi niya, everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him
Yes, I have made him. And titignan mo yung verse na yan dahil rami kang makukuha dyan patungkol sa spiritual purpose. Mga kapatid, sabi rito sa unang part ng verse, bawat tinatawag sa aking pangalan, everyone who is called by my name. Ano ibig sabihin nun? Tinutukoy ang lahat ng mga Kristiyano o nag-aangking Kristiyano o tinatawag silang Kristiyano. Amen? Dito marami magsasabi na ako'y Kristiyano. Yung church ng INC sabi niya Kristiyano sila. Ang Katoliko sabi niya Kristiyano sila. Adventist, Methodist, Baptist, lahat sabi nila Kristiyano sila. Hindi nila sasabihin hindi ako Kristiyano. Amen tayo, Brad. Mga kapatid, amen po tayo dyan. Lahat sasabihin Kristiyano sila. Ultimo yung mga Mormons, lahat. Pero anong sabi ng Panginoon dito? For I have created him for my glory. Mga kapatid, bakit sinabi created for him? I created, sabi rito sa binasa natin, for I have created him for my glory. Di ba yung pagkalikha ng Diyos sa tao, siya banal, di ba? Pero nahulog sa kasalanan. Nakakasunod pa ba ang tao? Hindi na, di ba? Itong tinutukoy nito, spiritual creation. So, when you have to pursue godliness, para masabing ikaw ay Kristiyano, mayroong aspeto rito na tinukoy ni Isaiah para ikaw ay maging tunay na Kristiyano, para masunod yung purpose ng Panginoon. Na dito sa Ephesians chapter 2 in verse 10, sabi niya, 8, 9, 10, for by grace you have been saved, sabi niya rito, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not works. Ito, palagi itong sinasabi, lest anyone should boast. Pero sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sabi niya mga kapatid. Yan, napakaliwanag yun. So, ito yung pag-create sa atin, paglikha sa mga Kristiyano, ito yung sa Panginoong Hesus na. Bakit? Kanina, di ba? We're satisfied in Jesus. Paid in full. Lahat ng mga kantang yan, ito ang mensahe. Dahil sa ginawa ni Kristo, may mga taong tatanggap sa Panginoon, magsisisi, at sila ay nilikha ng Diyos. Magkaroon ng spiritual creation. They are spiritually born. Bakit? Kasi yung kaluluwa natin na nagkakasala, may patay, walang relasyon. Pero yung bagong nilalang, ito ngayon ay may relasyon sa Panginoon. Dahil pinanganak sila saan? Sa Espiritu. Sa spiritual. Sa langit. Pinanganak ka na sa langit. Ipinanganak ka sa Diyos. Kung ikaw ay naging anak ng Diyos. Sabi pa rito, sa ating binasa, I have formed him. Aking inanyuan. So, paano ang pag-anyo ng Panginoon sa atin? Di ba yung dating anyo natin ay na dating may kabanalan, naging makasalan. Anyo ng diablo yun eh. Pero ito ngayon, nung kay Kristo na, mayroong, transformation. So may transforming power. So yung pag-aanyo ng Panginoon, mga kapatid, kaparehas ng sa Kanya. Mga kapatid, tayo pinanganak na sa Diyos. Amen ba tayo dyan? Kaya dito mga makita, mga kapatid, ano po, na if we are spiritually created in Christ, sabi nga, we are, new creation. Doon sa 2 Corinthians 5:7, kung sino man na kay Kristo, siya bagong nilalang, lahat ng mabagay ay nagsilipas na. Ngayon, mayroong naranasan ang kaligtasan. Ngayon, tignan mo yung panghuli. I have made him. Yaong aking ginawa. So, may kakumpletuhan.
The work is finished, sabi nga, di ba? Ano ibig sabihin yun? Ipinag-aaral natin yung kabanalan. Na ang tinapos ng Panginoon na hindi lang tayo maligtas sa kasalanan, hindi lang tayo na-regenerate, hindi lang tayo na-convert, kundi tayo na-sanctify. So ito ang you have to pursue godliness. Sa mga hindi pa naligtas, dapat sila ay mapabanal. Sa mga hindi pa naligtas, sa hindi pa napabanal, dapat sila ay mapabanal. Yung mga hindi pa naligtas, mga nakasal, dapat sila maligtas. Naligtas, mapabanal. Ang mapabanal ay ano? Magpatuloy. Nagpapatuloy. Amen? Nagpapagamit. So lahat mga kapatid. So mayroong kaisa. Kaya mga kapatid, yung proseso niyan, mga kapatid, dahil sa Espiritu Santo. Mga kapatid. So yung proseso diyan, yung pag mayroong kapangyarihan ng Espiritu Santo na baguhin tayo. At kasama rin yung sa puso natin, sa paglilinis ng salita ng Panginoon. Merong cleansing. Mga kapatid, kaya yung pinag-aaral natin kanina, yung tungkol kayo, talagang napakaganda. Doon sa John chapter 1, verse 7, sabi niya, 6-7, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Sabi niya rito, and do not practice the truth. But if we walk in the light, sabi niya, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ, His Son, cleanses us from all sin. Mga kapatid. Tapos doon sa Ephesians 5:25, ito ginagamit natin palagi. Pero magandang kasi hindi lang ito ginagamit, dapat ito makita na sabi niya, husbands, love your wife, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify, mga kapatid and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, that having spot or wrinkle or any such thing, that she should be holy and without blemish. Ito yung church ng Panginoon. Kaya complete. Binuo ng Panginoon to. Nabuo na. Amen? Ang gagawin lang natin ay lalapit sa sampalataya, aanib tayo. Amen? Binuo na ng Panginoon yung church. Kaya tinatanong natin kanina, ang daming church na itinayo. Pero ang tunay na itinayo ng church na ng Panginoon ay yung iglesia. Amen, mga kapatid? Ngayon, yun ang unang-una, that to pursue godliness. Ang pangalawa po, mga kapatid, promotes a spirit of contentment. Yan, doon sa ating binasa, sabi niya, godliness with contentment. Alam na natin yung feeling ng contentment sa material things, di ba? Ngayon, kontento ka dahil malusog ka di ba? Bata ka pa, lalo na yung mga kabataan sa atin, malulusog, malalakas, kontento sila. Pero alam nyo ba yung contentment ng physical merong limitasyon yan, mga kapatid? Alam nyo ba? Alam mo, saan? Kung tumanda ka na, sakitin ka na, hindi ka na kontento sa physical mo, sabi yung sakitin na ako, Brad, sister. Di ba? Nag-iisno sa labas, hindi ako, hirap ako lumakad, sumasakit ako, rayuma. May mga sakit na Ganun ang physical health. May hangganan yan, mga kapatid. But we experience that physical contentment nung malakas pa tayo, bata pa tayo. Healthy pa tayo. Kahit matanda ka na, kung healthy ka pa, may contentment ka pa. Tapos, ganun din sa material contentment. Di ba, sa trabaho mo. Pero kung pag kahit yung karunungan mo sa trabaho, mga kapatid, darating yung time na makakalimutin ka na. Yeah. Nawawala yung brilliance, minsan kakalimutin mo na. Kahit kabisado mo pa yan. Kung minsan nga pupunta kasi sa lugar,
Sabay pupuntahan ko rito, nakalimutan ko, kakabot ka. Iisipin mo pa. Kasi meron deterioration ng mental health dito na mga kapatid. Yan, paano naman yung pera? Paano yung possession mo? Mga kapatid, anong sabi rito sa ating binasa? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, ay wala naman tayong mailalabas na. So makita mo yung material thing, mga kapatid. Hindi mo rin madadala yan. Ngayon, punta tayo rito sa ating yun. Bakit it promotes spirit of contentment? Sa spiritual things, spiritual purposes sa Panginoon. Mga kapatid, anong pagbabasehan natin? Yung salita ng Diyos. Amen? Dito sa Word of God, dito sa Hebrew 4:12, sabi niya, For the Word of God is quick and powerful, sharper than the two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, joints and marrow, and discerner of thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open into the eyes of him whom we have to do. Nung binuksan ng Panginoon ang kanyang salita sa atin, kaya nga napakaganda itong mga kapatid. Anong naalaman natin? Nakilala natin ang Diyos. Amen? Nakilala natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Siya Diyos ng pag-ibig, lahat ng tao alam yan. Na siya Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Is a God, a merciful God, a compassionate God, God of peace. Mga kapatid, it's a God of contentment. Pero isang bagay na nakita rin natin doon. Dahil salita ng Diyos, dahil sa Hebrew 4:12, sabi niya, nakita rin natin yung ating sarili. Amen? Sa kalalagayan sa harapan ng Diyos, at nakita na atin yung kalalagayang espiritual sa harapan ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, mga kapatid, napakaganda na hindi mo lang binabasa, minibitate, inuunawa mo yan. Dahil yan ang nagsasabi kung sino ka talaga sa salibutan ito at sino ka sa harapan ng Diyos. At ano yung standing mo materially at ano yung standing mo spiritually. At mga kapatid, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Hindi nagsasalita ang katotohanan. Kaya ginagamit ng ebidensya sa korte ang katotohanan. Di ba? Hindi na gagamitin ng Panginoon pag haharap tayo sa Judgment Day. Ngayon, pag nakita natin yon, dapat maranasan natin yon. It's an experience in life na ma-enjoy natin yung attributes ng Panginoon. Kasi ang mga tao hindi lubos nakilala ang Panginoon. Kaya yung na-twist yung word of God Kristyano ka, bakit ka nagkakasala? Kristyano ka, ba't ka pwede pang gumawa ng kasalanan? Paano mo na magkakaroon ng spiritual satisfaction kung yung spiritual purpose ng Panginoon hindi naman natutunan, mga kapatid? Kaya kailangan maranasan. So it's a life experience. This is individually, mga kapatid. Ngayon, naalaman natin ating sarili na tayo makasalanan, ngunit naalaman din natin na ang Panginoon mabuti nagpapatawad ng kasalanan kung tayo ay magsisisi. At tayo rin ay lilinisin ng Panginoon kung nating ihandog ating sarili. Di ba alam na natin lang yun? Mga kapatid, doon sa mga material things, ibig natin tayo ay maging malakas, mayaman, marunong, marami tayo alam na mabuti. Masigit pa sa spiritual, mga kapatid. Amen? Kaya yung kayamanang spiritual, mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng Panginoon na dapat makamtan at itong ipunin natin. Sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan. Di nasisiran, di nananakaw, hindi kinakalawang. Kundi yung tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Mga kapatid.
We have to be rich in spiritual things. Ngayon, sa salibutang ito mga kapatid, merong mga pobre at merong mga yaman. Meron din sa middle income. Sabi nga, yung poor, materially, pwede siya maging mayaman spiritually. Amen? Ganon din yung middle income. Gayon din yung mayaman sa material things. Pwede rin maging mayaman spiritually. Pwede lahat. Kaya may patotoo, sabi niya, ako'y dukha, pero ako'y mayaman. Di ba? Sa physical naman, ako'y mahina, ngunit ako'y malakas. Di ba? Mahina ka na nga physically, tumanda, pero malakas ka spiritually. Amen mga kapatid? Oh. Wala akong alam, pero marami akong karunungan. Di ba? Hindi ka nga doktor, di ka naman ano, pero marunong ka naman sa Panginoon. Di ba? Mas maganda yung mga kapatid. Amen? Ano pa na dapat makita natin doon? Yung pagiging wise. Marunong, di ba? That's application of God's knowledge, of the Word of God, mga kapatid. Ngayon, we are created in Christ for good works. Kasi lahat ng mga bagay, yung mga biyaya ng Espiritu, ibinigay sa mga Kristiyano, mga kapatid. Pwede na tayo maging mayaman, pwede tayo maging malakas, pwede tayo marunong dahil sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Yan. Ngayon, ang isang napakaganda na nakita natin kanina, yung godliness in the midst of affliction. Yung nangyari kay Job, di ba? Yeah. Even in the midst of affliction, God is giving us that motivation, mga kapatid. Napaliwanag kanina, maganda yung pagpapaliwanag. Bakit nagtiis si Job? Dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. Dahil nakita niya yung spiritual purpose doon, mga kapatid. Hindi natin, mga kapatid. Alam niyo ba na yung sa pagdating ng affliction, dapat maalaman natin, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon. Unang-una, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya. Pangalawa, sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng oras. Yun ang nakakalimutan yung pangalawa eh. Nakasama pala natin ang Panginoon doon kung kailan tayo sinusubok o kaya dumadanas tayo ng kahirapan. Di ba? Kasama natin ang Panginoon. Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Ang kanyang mga mata, sabi ka, nandun palagi sa kanyang mga anak. Amen. Ang magulang, ganyan. Kakapihin palagi. So, kung minsan pinapabayaan natin ang ating anak para matuto, karon din ang higit pa kay ang Panginoon na higit na nakikita niya at nalalaman niya kung anong mabuti sa atin. But the best thing is, ang pinapagawa lang naman ng Panginoon, yung magagawa natin. Amen, mga kapatid? So yung mga bagay na dumarating sa atin, pinahintulot ng Panginoon dahil makakayanan natin, mga kapatid. Yeah. At isang napagaganda rin, mga kapatid, na makita ng Panginoon. God desires our services. It's a part. Ang godliness is the number one motivation para ikay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Nag-umpisa nung ikay naligtas, ano sabi mo? Ikay maglilingkod sa Panginoon. Di ba? Yung bagong ligtas ka, mainit na mainit ka. Meron ka pang karnalidad. After a few months or years, hindi, meron ka pang karnalidad. Yung paglilingkod mo, hindi nabubuo, merong kulang. Kaya hanggang sa ikaw ay lubos na napabala. So nagiging motivation mo ngayon na lalo kang maglilingkod sa Panginoon. Kasi wala nang hadlang. Mga kapatid, alam ba na to serve God, merong partnership yan eh. Ang Diyos at saka yung Kristiyano. Alam mo ba mga kapatid na hindi ibibigay ng Panginoon yung paglilingkod sa Kristiyano na meron tayong part sa salvation ng tao. Kaya yung preaching of the gospel, kanino ibinigay yan?
sa mga Kristiyano, mga kapatid, mga tunay na Kristiyano. So may part ang tao nagagampanan yan. At may part din ang Panginoon. Kasama tayo doon sa plano ng Diyos. That we have to take our part. Kaya, mga kapatid, sabi nga doon sa kanta, I am satisfied with Christ, but is the Master satisfied with me? Diba, mga kapatid? It's an individual yun eh. Na dapat nawa makita natin ito. Na hindi tayo basta-basta nagtitipon dito sa online. Na basta magbukas ka ng Zoom, okay ka na. Upo ka dyan. Maganda nga naman eh. No? Pero mga kapatid, malit na bagay o malaki gagawin mo sa Panginoon niya. It's a part now we have to worship online, but really we have to worship God in spirit and truth. Even nasa online. Amen. Kaya yung godliness, sabi niya, equals worship and services to God and to others. Mga kapatid. At tanda natin, mga kapatid, lalo na sa services, sa mga worship, sa lahat. Mga kapatid, yun ang desire ng Panginoon. God desires to be honored. Mga kapatid, amen? Amen. Ino-honor mo ang Panginoon dyan eh. Wino-worship mo yan eh. At minamahal mo. Yan, love and obey. Sabi nga eh. Sinusunod. Kaya, mga kapatid, yung hindi tayo nagkikita sa malapitan. Kasi kung sino lang nagbukas siya, nakikita natin. Kung di nagbubukas, di natin alam kung anong ginagawa. Pero mga kapatid, nakikita tayo ng Panginoon. Alam niya lahat, bawat, kahit yung pagpikit na mata niyo, bilang na bilang niya yan. Mga kapatid, pagbuntong hininga niyo, lahat ng ginagawa. Alam niya yan. Mga kapatid, alam niya, kung sabi kong, kung kayo nagmumog, naghilamos, alam ng Panginoon. Pero ang makita ng Panginoon yung puso natin. Na tayo ay that heart, we have that desire to honor and worship God and love Him. Ngayon, isang napaganda rito, mga kapatid, na pag tayo naglilingkod sa Panginoon, ibinibigay naman lang, binabalik natin sa Panginoon lahat ng ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, ano yung ibinigay sa atin? Binigyan tayo ngayon ng isang buhay, katawan, hindi paglilingkod natin sa Kanya. Amen? Yung katawan na makasalanan, wala na yun eh. Ngayon, ibinigay sa atin katawang ligtas, katawang mapabana. Na ito ngayon ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung puso natin dyan, mga kapatid, ay malinis. Kaya nga, hindi masasabing, ako'y naglilingkod sa Panginoon. Pero meron ka pang problema ng konti. Diba? Alam mo ba na nagpunta tayo rito sa abroad, duman tayo lahat saan? Physical examination, may medical interview. At saka yung medical, kung ikaw ay, kung may problema, may sakit ka, sabi niya, magpagamot ka muna. Mga kapatid, hindi ka tatanggapin kahit nasaan bansa kung may problema ka sa health at saka mental. Mga kapatid, gano'n din sa karya ng Diyos. Paano ka tatanggapin dyan? Pero dahil sa Panginoon, pinangindapat tayo at binigay sa atin yung kanyang dakilang biyaya sa pamamagitan ng kanyang dugo at salita. Mga kapatid, makapaglingkod tayo. Nandiyan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ito'y kanya lahat, mga kapatid. Kanya lahat ito. Yung karunungan galing sa kanya eh. Yung kalakasan galing sa kanya. The time we spend. Alam mo ba yung panahon natin dito sa lupang ito? Sa Panginoon yan eh. Kaya tayo kuminsan matanda na tayo. Matanda na. Meron pa ring extension. Binibigyan pa tayong tayo na mabuhay. Sabi ko nga nung last prayer meeting kung na-aksidente ako, kung natuloy na ako natumba nun sa snow, pero niligtas ako ng Panginoon 2 times. Marami kaming pasyente sa hospital, nabalian sila ng buto. But God is always with us.
protecting us. Ngayon, yung ating sarili naman, mga kapatid, it's about na ibigay natin sa Panginoon sa paglingkod. Ngayon, nasa puso natin yun, lahat. But, kung minsan meron tayong tinuhold pa na hindi natin maibigay lahat sa Panginoon. That's why we are not content. Yung contentment, mga kapatid, sabi nga, godliness with contentment. Yeah. So, we have to be content pag naibigay mo lahat. Di ba pag nagbigay ka ng isang regalo, ibinigay mo yung lahat na makakaya mo, anong feeling mo? Masaya ka, di ba? Sabi ng Panginoon, is blessed to give. Pag ibinigay mo lahat sa Panginoon, ang Panginoon nagagala. Si Job, nung inalis lahat, ang kanyang tinatangkilik lang pagpapala. Sabi niya, anong sinabi niya? Dito sa binasa natin, sa verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ibig sabihin, wala naman talaga tayo eh. Oh. Pero after that, hindi nagkasala si Job. Ibinalik sa kanyang the best. Lalo mas maganda. Mga kapatid, di ba? Binigyan din tayo ng second chance ng Panginoon na mas maganda pa ito. Ngayon, we have to work out with God always. We have to work out our salvation, we have to work out our sanctification, lahat ng parte ng buhay natin. Kailangan i-work out natin sa Panginoon. Ang nangyayari, pag nasa church tayo, wino-work out natin sa Panginoon. Pero paglabas, in our own personal decision, personal actions, lahat ng ginagawa natin, tayo nag-work out sa ating sarili. Tayo nag-decide, which is binigyan tayo ng free will, mga kapatid, at binigyan tayo ng permissive will. Pero mga kapatid, tingnan natin sa bawat decision o plano natin, mayroong kaakibat na resulta yan. Kaya, we always have to work out with God. Sometimes, mabilis tayo mag-decision. Di ba? Kaya yung the best hindi maibigay. Oh, di ba? Oh. Sabi ko nga, huwag ka munang bumili ng ticket, sabi eh. Kasi mas mura sa next month. Eh, nakabili ka, mas mahal. Eh, di ba? Kung minsan, sa decision natin, mga kapatid, mabilis. Kasi, yan ang human nature. Kung anong gusto natin, maano kagad na makamta natin. Ngayon, may gusto lang akong basahin dito sa 1 Timothy 6:9 and 10. Sabi dito, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from faith and pierced themselves through with many sorrows. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, dapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mapitang hangal at nakasasama na siya naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuog ang kanilang sarili ng maraming mga kalambayan. Sa verse 10, mga kapatid, pag-ibig sa salapi. Yan ang problema sa Pilipinas. Yung gobyerno natin, puro pag-ibig sa salapi. Ang problema ng crime, pag-ibig sa salapi. Yan, sabi nga rin, yan ang sabi ng Biblia, tama lahat, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa pag-ibig sa salapi, nag-aaway ang magpamilya, nagpapatayan, nasisira ang relasyon, sa gobyerno, na corrupt, kaya hindi aasenso ang bansa. Sabi nga nila, matatalino ang mga Pilipino, bakit hindi umaasenso? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Walang pagmamahal sa Diyos. Totoo yan, mga kapatid. Alisin mo yung salapi sa gobyerno. Tignan mo yan. Walang magkakandidato dyan. Ibigyan mo lang silang basic na sweldo. Yung kakandidato, yung mga tapat lang. Mga kapatid. Hindi naman natin nila lahat. May mga mabubuting nasa gobyerno. Pero mga kapatid, in generally speaking, ito po ay totoo dahil sabi ng Biblia. At sa karanasan natin, totoo yan. Ngayon, sa Kristiyano,
hindi na po tayo dito. Kaya yung susunod natin, sabi nga rito na uh, true godliness is independent of worldly possession. Yan. Tulad na nasabi natin kanina, lahat ng mga bagay na material, may limitasyon, may katapusan, mga kapatid. Sabi nga na dito sa ating binasa sa ating bersikulo, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa salibutan at wala rin naman tayong ilalabas na anuman. Ito ay isang reminder sa kondisyon ng bawat tao at sa Kristiyano. Mga kapatid, na sabi rito, wala tayong dinalang anuman at wala rin man tayong mailabas. Ngayon, ang tanong dyan, sa verse ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyan na tayo doon. Sabi niya. Basic lang yung sinabi dyan. Ang tanong, kung ikaw ay mahirap lang sa buhay, anong gagawin mo rito patungkol dito? Sabi rito, kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyan na tayo doon. Maganda sa English, ang sabi niya, if we had food and raiment, let us be therefore with content. Sabi niya, may makontento ka. Ngayon, paano naman yung pag may kaya ka? Ano kung mayaman ka? Materially. Marami kang pera, marami kang... Sabi nga rito, we have much. We are taught not to set our mind and heart upon our material riches. Kaya ano nang ginagawa ng isang Kristiyano? Mga kapatid, pobre ka man o mayaman, ikaw pa rin ay sa Panginoon. Kaya yung mga mayaman sa Panginoon, sa materially, Kristiyano sila, sineshare yung kanilang resources sa Panginoon. Yun ang pumapasok na doon yung mga good works. Yung mga mahirap naman, mga kapatid, ang kanilang tapat na paglingkod, mga kapatid. Kaya nakikita mo, nagtutulungan. Nagtutulungan yung mayaman at saka mahirap. At tatanda natin, sa mga sasalibutan, kung sila ay namatay, lang ay mamayaman, pinag-aawayan ang kanilang ari-arian. Pinag-aawayan. At ma-realize lang nung mga mayaman, sabi nila wala palang kabuluhan. Merong namatay na mayaman lately. At sabi niya, ganitong sabi niya, mayaman siya babae. Nung binabasa ko yung sinabi niya, nung siya'y mayaman pa, malusog pa siya, ang kanyang sinusuot mamahalin. Lahat ng gamit niya mamahalin. Pero nung siya'y may cancer na siya, mamamatay na siya, ang sabi niya, ngayon ang isinusot ko lang yung gamit ng hospital gown. Nung ako'y malusog pa, mayaman pa ako. Mayaman pa siya eh. Ang sinasakay niya yung mga limousine, mamamahaling sasakyan. Nung siya malapit na mamatay, sinasakyan na lang niya, wheelchair. Mga kapatid. Tapos sabi niya, sa yaman niya, pumipirma lang siya ng mga cheque. Pero nung siya malapit na mamatay, pinipirma na lang niya, consent doon sa hospital para siya gamutin. Mga kapatid. Higit sa lahat, mga kapatid, na makakita natin na lahat ng kinakain niya masasarap. Lahat. Nung siya malapit na mamatay, kinakain na lang niya. Konti na lang na pagkain ng ospital at saka fluid na lang. Hindi na niya ma-enjoy. That's how fragile the material things and life is, mga kapatid. At higit sa lahat na dapat natin makita, ilang oras na tayo, boy? Ha? Ayun pa? Okay. At higit natin makakita dapat, mga kapatid, we must give account to God.
ng lahat ng buhay natin dito sa libutan. Isang bagay na makita natin doon. Mayroong ang Diyos. Ibig niya na maging masaya tayo, magalag tayo sa buhay natin sa libutan. Materially at spiritually. Hindi ko sinabi spiritually lang, pati materially. Kasi kalooban ng Diyos na ipagkaloob din ng magandang bagay materially sa atin. But but still, mas the best yung spiritual. Kaya nga sabi ng Panginoon, you have to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, kaparehas yan. Material bagay, spiritual bagay. Ngayon, sabi ko nga, we have to give account of ourselves sa judgment day. Alam mo yung godliness, it will make us fit to be with Christ in heaven. Ito ang magiging kaparaan para tayo ay fitted. Ano ibig sabihin sa Tagalog yung fitted? Para tayo ay karapat-dapat. Galita ka ni Sis Nabel. Doon sa tayo sa langit. Ngayon, meron akong ibibigay sa inyo halimbawa na napaka maganda rito. Alam mo ba na pagdadaling ka sa isang room na punong-puno ng mga lawyers at nag-uusap sila patungkol sa laws, lahat ng ganyan. At ikaw hindi ka lawyer. Para kang unggoy dun. Kasi gagamitin nila puro legal words. Ma-out of place ka. Pag dinala ka sa isang room na puno ng mga doctors, at pinag-uusapan yung mga medical terms, ganun din mangyayari. Ma-out of place ka. Mga kapatid, ganun din sa iba't ibang Kaya ang mangyayari niyan, without godliness, sabi nga, hindi mo makikita ang Panginoon, hindi mo makarating. Kasi hindi ka fitted sa langit without godliness. Alam niyo mga kapatid, ito'y isang bagay na sa harapan ng Panginoon, haharap ka sa Panginoon. But without godliness, hindi ka pwedeng makaharap. Dahil yung pa lang, yung kalulhatian ng Diyos, hindi ka na makaharap at mahihiya ka. Kaya nga sabi nga doon sa pinag-aaral natin sa mga bawat verses, hindi makakatayo harapan ng Panginoon. Ano pa pag guilty ang isang tao? May problem. Hindi siya makaharap. Hindi makaharap sa iyo, hindi makaharap sa judge, kahit kanino, kasi may tinatago. Kaya nagtatago yung mga yan eh. Di ba? Yung mga masasama, nagtatago, gagawa sa madilim. Ngayon, pag sa harap sa Panginoon, mga kapatid, at in the presence of God, in the presence of God and His angels and the saints, nandun lahat yan, mga kapatid. Ma-out of place ka. Kaya ang pagdadalan sa'yo, doon sa lugar na para sa'yo. Kung ikaw ay makasalanan, doon ka sa kabila. Yan ang sabi ng Panginoon. Kasi ma-out of place. Kaya yung lugar ng mga banal, that's why God, and there's a godliness, and there's a godly place, and there are godly people. Amen ba mga kapatid? Kaya lahat ng Kristiyano, mga kapatid, na nagtagumpay, doon pupunta. That's the fulfillment of God's creation in us. Because God will bring everything in judgment. Tatanungin ng Panginoon how you serve Him, how you worship Him. So, nandito tayo. Mabigat din how we treat others. Our brethren, our family, our friends. Paano natin sila tinreat? Mga kapatid. Alam mo ba na? Kaya sabi na palagi yung perfect love cover all sins. Kasi yun ang the best. At yung pag-ibig, tulad na pagit natin kanina, yung pag-ibig ng Diyos na sa puso ni Job, ang siyang nagdala na siya ay naging matatag, naging matagumpay. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kasi yung pananampalataya, mga kapatid, matatapos yan. Yung karunungan, matatapos. Yung paglilingkod, matatapos. Ultimong lahat nandito matatapos except yung pag-ibig. And love goes on forever, sabi nga, di ba? Yun ang dadali natin. Di ba?
Yung pamilya mo nga, yung asawa mo, kapatid mo. Di ba pag nasa Panginoon na kayo, ay nasa iglesia kayo, anong tawag mo sa kanila? Papa ba? Hindi, brother, di ba? Sister, brother, sister. Di ba sabi rin ng Panginoon, pagdating sa langit, hindi na kayo mag-asawa? O, kundi kayo magkakapatid na sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Yan, sabi, uulitin ko ulit, to nabanggit ko na sa mga ibang mensahe. Kung hindi mo mamahal yung kapatid mo dito sa lupa, paano mo mamahalin ang kapatid mo sa langit? Ito'y makakasama mo sa langit, ba't hindi mo kaya mahalin dito sa lupa? Ah, di ba? Oo. Kaya magmahalan tayo, sabi ni John palagi, yung John the Beloved, puro pag-ibig yan, magmahalan tayo. Ano ba pag nagpipreach si Pastor Ray? Walang sinabi niya yung pag-ibig. Yan. Yan ang nakita ko sa ating kapatid, ay Pastor Ray na puro pag-ibig ang pinipreach siya. At ma-feel mo yan. Kuminsan mahirap talagang, kuminsan because of differences of opinion, kuminsan. Minsan iba para bang hindi sila lovable. But you see, pag the love of God, pag ano sa'yo yun, mamamahal mo pa rin. Kahit yung mahirap ibihin. Kahit yung mga nagagalit sa'yo, mamahalin mo pa rin. Kahit yung mga nagtatampo, ano man. Kasi we cannot please people. Kung minsan meron tayong kakulangan, minsan meron tayong kahinaan, may pagkakamali. Ito kung minsan, ginagamit naman ng kalaban na magbigyan ng daan para ang mga kakapatid maghihiwalay. Di ba? Pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ah, di ba? Pinabayan ba tayong Panginoon pag tayo nagkasala? Pinabayan ba tayo ng mga iba na backslide? Yung iba may pagkukulang. Pero pilit tayong inaabot pa rin ng Panginoon. You see, yung Amen. kabuti ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos ay gusto ko rin pasalamatan kayo. Dahil sa inyong mga panalangin, kami rito, lalo ako, nakakatayo. Sino ba ako para mangaral sa inyo? Maliban lang na sa Panginoon. Maaari tayo magkakahiwalay ng lugar, pero nakita nila dito sa abroad, nagmamahal, magkakapatid. Ayaw natin na may mahiwalay. Kaya kuminsan mga kapatid natin, hindi nakakadalo dahil sa kanilang trabaho. Tinadalangin natin. Dumating ang panahon na may karoon ng kalayaan lahat na makadalo pag makasama natin. Ngunit ang dinadalangin natin na hindi lang dito natin makasama, kundi pagdating ng Panginoon, kakasama tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya pagpalain ng Diyos ka sa at nabalik na natin kay Brother Romel. Amen. Amen.